Okay, good morning kinato tanan. Nga Ginoo mag-auban sa atong pagabuhaton usa mugtuol ta sa presensya sa Ginoo. Nga iyatang ubanan ug iyaan sa tanan natong pagabuhaton. Let us pray. God the Father, the Creator of heaven and earth, ug kanimo lamang Ginoo ang mag-iduol ang sermon karong Ginoo. Nga ikaw gyud magtaliwala ning tanan ang imong mensahe among madunggan, amo ning itugyan kanimo Ginoo, amo ning i-surrender, amo ning i-submit, amo ning i-delight diya kanimo ang mga pulong nga imong ihatag kanamo para makahatag kanamo courage nga magpadayon kami paingon sa paglahutay, paingon sa imong puloy-anan. Sa Lord, namin sa kalibutan, balikan niyo kamo ning itugyan kanimo ban sa imong barang espiritu nga maghatag kanamo kaalam mo kay balo nga masabtan namo ang imong pulong Ginoo. Sa Lord, manimi sa tanan ng pagabuhaton. In the name of your holy name, Jesus. Amen. Okay, so magandang umaga po sa lahat. So nandito po tayo ngayon para sa pag-aaral ng Biblia. Para po tayo ay maraming matutunan. God is always nagmamahal sa atin. Kaya mag-response tayo at ipakita rin natin na mahal natin ang Panginoon. Okay? So, mag-start na po tayo. So, welcome po sa Workmanship in Christ Alliance Fellowship. So, meron po tayong pag-aaralan ngayon sa umagang ito. Okay, so always remember there is coming King. Wala pong iba ang ating Panginoong Jesus. So be ready always. Hindi natin alam, baka magbiglang mag-rapture o darating si Christ. Ang importante is lagi tayong ready sa kanyang pagbabalik. Dahil po ang nangyayari ngayon sa mundo ay nakasulat diyan sa Matthew 24 simula sa 3 hanggang 14. Nandyan po nakasulat ang mga nangyayari sa mundo. So ang gawin po natin ay laging prepare, laging ready. Kaya walang nakakaalam sa pagbabalik ng ating Diyos. Walang iba kundi ang Ama lamang. Mismo si Christ hindi niya alam kailan babalik. But only God the Father knows sa kanyang pagbabalik dito sa mundo. So be ready always. Yung mga believers in Christ dapat may spirit of perseverance, consistently, no? Tuloy-tuloy yung pagmamahal sa Panginoon, whatever it takes. Okay, now so always remember there is Jesus, the coming King. He is King of Kings and the Lord of Lords. Now, magsimula tayo. Sabi dito sa James 1:22, be doers of the word and not hearers only. So, ibig sabihin, kung basahin mo yung Biblia, salita ng Diyos, kailangan natin yung may gagawin. So, sinabi doon sa Biblia, for example, if you believe Jesus Christ, you should not perish, but have everlasting life. So dapat maniwala tayo sa Panginoong Hesus para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So ang gagawin natin, magdasal every morning, tapos gawin natin yung tama, tapos ibigay natin kay Lord yung papuri every Sunday, every Wednesday, or araw-araw. Nagmamahal tayo sa Panginoon. So ibig sabihin, yung salita ng Diyos ay ginagawa natin. Hindi lang hanggang basa lang tayo tapos walang action. Or kaya Sunday lang
gagawin mo yung pinapagawa ni Lord. Pagdating naman sa Monday to Saturday, balik ka na naman sa kasalanan. So, hindi mo na-apply yung salita ng Diyos. So, ibig sabihin ng James 1:22, be doers of the word and not hearers only. So, kailangan may gagawin. Faith with action is alive. There is result. Mahirap naman hanggang paniwala ka lang pero walang action. Mahirap yan. So yan ang ginagawa ni Satan. Naniniwala siya na may Diyos. Siya ay nanginginig sa takot. But wala namang ginawang mabuti. Ang kanyang ginagawa, to kill, to steal, and to destroy. But kay Jesus, there is eternity na sa Kanya. So we do this for eternal life. Tayo ay na-save, kaya gawin natin ang tama for eternal life. So yan po ang gagawin natin. Okay, simula tayo. Sabi dito, yung pamagat natin ngayon for this morning, faith with works for eternity in Christ. So may paniniwala ka, tapos ginawa mo yung kagustuhan ng Diyos, yung plan sa kawil niya, para papunta ng eternity in Christ. So, ibig sabihin, there is eternal life in Christ Jesus. So, yan po ang pinaka-direction natin habang tayo ay nandito sa mundo. Yung in-up natin is for eternity. So, doon tayo continue na wala ng pag-iyak, wala ng problema, wala ng mga masasakit. Puro kasiyahan na doon sa eternity kay Christ Jesus. Okay, laging tandaan, there is overseer, there is mentor, there is King of Kings and Lord of Lords, and the coming King, no other than our Lord Jesus Christ. So, lagi tandaan yung slogan ng workmanship, hindi po tayo nagpapasikat dito, kundi si Christ ang ating i-lift up, ating sambahin, ating ipasikat sa buong mundo. We have Jesus Christ in our hearts. So, dapat ganun tayo. Okay? Now, sabi sa salita ng Diyos, dito sa main text natin, the Bible in James 2:17, does also faith by itself, if it does not have works, is dead. So may paniniwala ka ba't walang gawa is dead. So yan ang pinaka sinabi diyan sa James 2:17. But sa supporting text naman, the Bible Ephesians 2:8 hanggang 10, ito kumpleto talaga. Sabi dito, for by grace you have been saved through faith, created in Christ Jesus for good works. No? So dapat kumpleto, hindi lang hanggang through faith in Christ Jesus na hindi natin ginawa, si Christ ang gumawa lahat. But may karugtong po sa 2:10, created in Christ Jesus for good works. So kumpleto lahat. Tayo ay na-save, so gawin na natin yung tama for eternity, for eternal life ang ating punta. Hindi yung one save, always save. Save ka na, tapos balik ka na naman sa kasalanan. So, pinakapangit yun. So, kailangan tayo mga na-save through Christ, ating paniniwala sa Kanya, dapat gawin na natin ang gusto ni Lord. Because God is good, dapat we are doing this for good. No? Sa Romans 8, sabi dyan, for we know that all things work together for good to those who love God. So kung mahal natin si Lord, gawin na natin ang mabuti. So, let us working together for good. Now, ito na, pinaka-the best. Simula na tayo. Today, many people say, I believe in Jesus. But believing in Christ is more than words. It must be seen in how we live. Faith and works are not enemies. They work together.
So, ibig sabihin, kailangan magsama yung faith at saka works para mayroong resulta. We are saved by faith, but our faith must produce works that glorify God. O, di ba? May paniniwala ka at may ginagawa for glorifying God. So, may resulta yan. Good works do not earn salvation, but they are the evidence that Christ truly lives in us. So, pangit naman hanggang faith ka lang, so walang ginagawa. For example, may hinog na mangga. Yes, kakain ako ng hinog na mangga. So, wala kang action, hindi mo makukuha yung mangga. O parang huwan tamad ang labas. Hintay ka lang mahulog yung mangga sa bibig mo. Nako, yan ang mahirap. So, may paniniwala nga, pero dead naman. Walang resulta. So, naniwala ako, makain ako ng mangga, akyatin ko yung mangga para may makain ako. So, ibig sabihin, your faith is alive, active. Dapat ganun ang gagawin natin para tayo ay tunay na naniniwala sa Panginoon na may gawa, na may resulta. So, at least alam na natin, di ba? Now, the question is your faith alive and working for eternity? O, buhay ba yung paniniwala mo sa Panginoon? Baka ayaw mo na magsimba. Kasi niwala naman ako sa Panginoon, o kailangan ko hindi magsimba. Na paano yung sinabi diyan na magkaisa lahat, magbanding lahat ang mga kapatiran, no? Mga brothers and sisters in the Lord. Dapat meron tayong gagawin every Sunday, lahat tayo magkaisa to worship Him, to give your very best to the Lord, give fully service to the Lord. Yan po ang pinaka-the best. Okay? Now, number 1, faith in Christ is the foundation of eternal life. O, ito na. Gusto mo makapunta ng buhay na walang hanggan, kailangan mayroon kang faith in Christ. Sabi sa Ephesians 2:8 and 9, for by grace you have been saved through faith, not of works, lest anyone should be boast. Tama yan, wala kang pinagmayabang because Christ is sabi niyan, cheerful, no? Cheerful, mapagbigay, mapatawad, no? Na-save tayo through faith because si Christ ang gumawa sa lahat. Ang karugtong niyan sa 10, we are created in Christ para po tayo ay magbago. Do it for the glory of God. Gawin mo ang tama para magresulta ng tama. So, salvation begins with faith in Jesus Christ. Tama yan. Faith alone, you will be saved. No? Sinabi dyan sa Romans 10:9, believe Jesus Christ is Lord. Believe Jesus Christ in your heart, you will be saved. At doon sinabi rin sa Acts 16:31, sabi niya, believe Jesus Christ is Lord, you will be saved, and your family, and your household. So maligtas po tayo pag tayo ay maniniwala sa Diyos with all our hearts. Sama mo rin mind, soul, and strength bilang pagmamahal sa ating Diyos. Dapat ganun tayo. Okay? Now, we cannot work our way to heaven through good behavior. No? So, ang laging tandaan, we cannot work our way to heaven through good behavior, religious tradition, church attendance, human effort. Only faith in Christ is Christ's death and resurrection can save us. So only faith. Gawa ka ng good behavior, hindi yan makaligtas. Religious at tradition, kahit ano ng mga ritual sinalihan mo, hindi yan makaligtas. Church attendance, lagi kang nagsisimba, hindi yan makaligtas. Human effort, gusto sa iyong gawa, hindi yan makaligtas. Only faith in Christ ang makaligtas sa atin.
Klarong-klaro na kapatid, no? So now, the truth is, faith is trusting in what Christ has already done. So naniwala ka, niligtas ka ng Diyos doon sa krus, and we are now saved, we are redeemed through Christ Jesus. So Jesus paid the price for our sins on the cross. Our part is to repent and believe. Without faith, there is no eternal life. Hindi ka magkakaroon ng eternal life kung wala kang faith in Christ. Dapat maniwala ka kay Jesus. Jesus is Lord. Jesus is the eternal life. 1 John 5:20, sinabi dyan, Jesus is the true God and He is eternal life. So believe Jesus Christ is God and you have eternal life in Him. So napakaganda, faith, do it for the glory of God, gawin mo tama, you have eternal life in Christ Jesus. So matatanggap mo yung crown of life. Wow! Number 2, true faith produces good works. O ito na. Hindi yung ang good works ay makaligtas. Baliktad. Dapat faith muna. Kapag ikaw ay naligtas through faith, ito na. Produces good works. So, mga mabubuting gawa na. Pangit naman, naligtas ka tapos balik ka sa kasalanan. O anong gagawin mo kay Christ? Papako mo naman ulit. Mali. So, dapat ibigay mo na kay Lord ang pinaka-the best na service sa iyong buhay. Delight to the Lord, submit to the Lord, surrender to the Lord. Do it for the Lord. Dapat ganun na. Para masisiyahan si Lord sa ating gagawin. Sabi niya sa Proverbs 3:3, ikwintas mo yung paggawa ng mabuti at pagsunod sa kanyang salita, masisiyahan si Lord sa iyo at ang iyong kapwa. So, dapat gawin mo ang tama. O, diba? Because God is good all the time. James 2:18, ito na. Show me your faith without your works, and I will show you my faith by my works. O, saan ka ngayon? Dapat dito ka, I will show you my faith by my works. Okay, ano sabi dito? Faith is invisible, but works make it visible. O, di ba? Parang nasa Colossians 1:15, sabi diyan, Jesus is the image of the invisible God. So, hindi natin nakikita ang Diyos, but Jesus nag-show up para makita na may Diyos. O, di ba? So, ginawa ni Christ para tayo ay magiging followers in Christ. Susunod tayo kay Christ para makita natin si Christ. So, dito natin malalaman na ang paggawa mo ng mabuti for the Lord. Makikita mo pagdating ng panahon ang ating Panginoong Diyos. Ano sinabi sa Matthew 5:8? If you have a pure heart, you can see God. God is looking our hearts para po ay pagdating ng panahon, makikita natin ang God the Father. No? Blessed are those have a pure heart, they can see God. Wow! Diba? So, when Christ changes your heart, your life begins to change. O, walang ibang makapagbago sa atin, ang Panginoong Hesus. So, kung gusto mong magbago, believe in Him with all your heart. Then, si Lord mag-change sa buhay mo. So, magiging born-again Christian ka na para makapasok sa kanyang kaharian. Sabi ni Lord kay Nicodemo, si Nicodemo, memorado yung Biblia. Siya ang pinakamalaki din sa mga kaparian. Anong sabi niya kay Nicodemo? Nicodemo, kapag hindi ka magbago,
hindi ka makapasok sa kaharian ng langit. No? Sinabi sa English version, except a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. He cannot see the kingdom of God. So, kailangan magbagong buhay. Baguhin yung spirit na sayo na galing sa madilim, lipat sa liwanag, galing sa masama, lipat sa mabuti. So, ibig sabihin, you have relationship to God. Bagong buhay ka na. 2 Corinthians 5:17, the old has done and the new has come. You are a new life. You are a newness in Christ Jesus. You have a new relationship to God. So now, the old has done and the new has come. You are a new creation in Christ Jesus. So, ibig sabihin, you're welcome to the family of God. Ang kagandahan dyan, if you believe Jesus Christ, yung pangalan mo nakasulat sa aklat ng buhay. So ngayon, ang journey mo for holiness to eternal life. So believe in Christ. Don't forget to give value to serve the Lord fully sa Kanya. Okay, now, ito na. Anong sabi dito? True faith produces. O, ito na. Ang totoo, real, genuine, faithful servant. Ito na. Magpo-produce yung faith mo ng obedience to God. So, mag-obey ka na kay Lord. Love for others. Mahal mo na ang iyong kapwa. So, grabe. Ito na. Mayroon ka ng mga haharapin na gagawin. Because you are a new creation. You are belongs to the family of God. So, love for others. Holiness in daily living. So, maglalakad ka na for holiness para pasok tayo sa eternal life. Compassion and mercy, service in ministry. So, belong ka na sa ministry ni Christ. Actually, iksoon, kapatid, dapat mayroon kang ministry. Involved ka sa ministry ni Christ. Hindi yung sarili mong ministry. Hindi, si Christ ang nag-ministry, kaya siya nag-utos ng mga preachers o ministers, tulad ng pastors, no, evangelists, to go make disciples. Si Christ ang nag-ministry, kaya padala siya ng mga tao to become workers in Christ, to become God's workmanship para sa ministry ni Christ. Pabalik si Christ to fulfill the ministry, to fulfill the law of Moses. Matthew 5:17 to 18. So now, service in ministry, you are belongs to the ministry of Christ. Mas maganda, kapatid, may ministry tayo, no, to help the ministry. Faithfulness in trials. Kahit may mga pagsubok sa buhay, may mga konting problema, hindi ko ipagpapalit ang paniniwala ko kay Jesus because I serve this for the Lord. Dapat ganun tayo. Okay? Napakaganda. A Christian who truly believes cannot remain unchanged. So dapat huwag kang papayag, hindi ka magbago. Kailangan magbago ka na. No? From darkness to light. From unfaithful to faithful in God. Dapat ganun tayo. Okay? Biblical example. Abraham. Abraham believed God and his faith was proven when he obeyed God. O, dito natin nalaman yung si Abraham nag-obey sa Panginoon, tinatawag siyang Father of Faith. So dito tayo nakakunik kay Abraham. Sinabi ni Lord kay Abraham, your descendants, your heirs, your kaliwatan, katulad ng buhangin sa dagat, like stars in the skies, na ang ating mga kaliwatan, no, mga inheritance or heirs sa paniniwala. Wow.
So ngayon, number 3. Our works in Christ have eternal reward. So hindi masasayang yung ginawa mong kabutihan. Yung faith mo with action, magkakaroon ng resulta, eternal reward. O, ito na. 1 Corinthians 3:13, each one's work will become clear. If anyone's work endures, he will receive a reward. Everything we do for Christ matters. O, napakaganda. You receive reward pag itinutuloy mo yung works endures. There is perseverance. There is consistently. Ang paggawa mo, ang yung relationship mo kay Lord, inaalagaan mo hanggang katapusan. Tinatawag na faithful until the end. Christ coming soon. Kaya ganun dapat ang pagmamahal natin for the Lord. Hindi yung madali kang magtampo or feeling important ka sa simbahan. Na lahat naman tayo ay important, so dapat mag-working together tayo para makamit natin yung eternal reward. O, di ba? Ang ganda. Now, anong sabi sa salita ng Diyos? Napakaganda. God sees. Si Lord nakatingin sa saan? Every prayer offered in faith. Dapat ang isang Kristohanon, isang Christian, isang nabago, isang born-again Christian, laging nagdarasal. Lahat yung mga plano mo, trabaho mo, negosyo, saan ka nga nilagay na ministry, lagi kang nagdarasal. Offer to the Lord, delights to the Lord, submit to the Lord, surrender to the Lord. Every act of kindness, so mapagbigay ka rin. Matulungin ka sa iyong kapwa. Sino yung nauuhaw, painumin mo. Sino yung nagugutom, pakainin mo. Sino yung nasunugan, nabahaan, tulungan mo. Because that is the result of your faith in Christ. So buhay ang iyong paniniwala sa Diyos. Iwasan mo na yung marites na yan. Iwasan mo na yung division, away, pride, tanggalin mo na yan. Dahil toxic yan, danger yan sa buhay. Kailangan natin humility at humbleness sa in front ni Lord at sa ating kapwa. Okay? Every soul you help. So dapat nag-help ka yung mga kaluluwa na nauuhaw, nagugutom, gusto ng maglingkod sa Diyos, ituro na natin yung gospel. Make disciple to Him, to hear, o sino sila. Dahil sila ay uhaw na. Kaya need ng harvester, need ng fishers of men, need ng workers in Christ. So, be part of this ministry. Kailangan na natin. Tayo ay working together for the Lord. These works are not forgotten. Hindi malilimutan ang iyong ginagawa. You can receive, pagdating ng panahon, rewards. There is crown of life, there is crown of glory, there is crown of righteousness, there is crown of tinatawag na eternal life, no? So, merong crown of life. So, we are not just living for this world, we are preparing for eternity. O, ito na. Kaya nga nagawa yung workmanship in Christ, that is for holiness to eternity in Christ Jesus. So, ang workmanship in Christ, we are equal. We are brothers and sisters in the Lord. No, walang mataas at walang mababa, pareha tayo sa mata ng Diyos. Because we are created in Christ Jesus to do good works. We are created in Christ Jesus like His image. Katulad tayo, kapatid. Kaya magmahalan tayo para makita ni Lord na tayo ay nagka-unite. So if there is unity, there is strength, foundation.
magiging real, genuine faith in the Lord. Dapat hindi ka piki, dapat real, genuine, tunay na ginto. Because we are treasures in Christ. We are chosen treasure in the Lord. Dapat gano'n. Okay? So ask yourself, am I investing in eternal things? O, di ba? Ikaw ang makasagot niyan kung saan ka ngayon nalagay. Are my action building God's kingdom? O, ito na. Sali ka na sa workmanship in Christ. Belongs here para po tayo ay magsama-sama. Wala ditong mataas at wala ditong mababa. Magkapatid tayo. We are equal. Let us do it na masisiyahan si Lord sa ating buhay. So dapat ganun tayo. Mahal natin si Lord, mahal natin ating kapwa. Do it for the glory of God. Wow! So ngayon, number 4. Faithfulness today leads to eternal joy. Grabe! So mayroon tayong gagawin. Be faithful to the Lord. Sabi sa Mateo 25:21, well done, good and faithful servant. One day we will stand before Christ. Our desire should not only be to enter heaven, but to hear Jesus say, well done. O, diba? Napakaganda sabihan ka ni Lord pagdating ng panahon, well done, my good and faithful servant, join to the house of my Father. Wow, I really feel the presence of God. I really love the Lord. Kaya nga allergy ako sa kasalanan. Ayoko talaga na magkasala sa Panginoon at sa aking kapwa. Kaya nga ako nagsikap, ginawa ko ito for the Lord. No, minsan patawarin nyo, lagi akong nagla-live because I love the Lord. No, nagla-live ako sa TikTok, sa Facebook. Minsan kakanta ako diyan sa Facebook, sa TikTok. Para magiging model, magiging example na mahal natin si Lord. Sabi ni Lord, sing to the Lord a new song. Kantahan natin si Lord. Mag-study tayo ng hymns at saka psalm. Sinabi ni Lord, kaysa pupunta ka dyan sa walang silbi o walang kabuluhan na gawain, dito ka na lang kay Lord. At least yung faith mo na may action, eternal life ang punta. Dapat ganun tayo. Huwag ka nang mag-ano sa mga bagay dito sa mundo. Sabi ng Colossians 3:1, set your mind on things above. There is King of kings and Lord of lords sitting on the throne of God. Doon tayo dapat. Hindi dito sa mundo na masusunog lang, nakawin lang, ikurap lang, walang mapuntahan. Mas maganda doon. Set your mind on things above. Involve the ministry of Christ. Join us, workmanship in Christ. Created to do good works for holiness to eternal life in Christ Jesus. Wow! Ganda na topic natin, di ba? O, ito na. Faith with works means yung paniniwala mo na may gawa, ito na, staying faithful when it is hard. O, di ba? Ano pa? Serving even when unnoticed. Nagtatrabaho ka kahit walang nakatingin. Because I do this for the Lord. Obeying even with its cost. Tuloy pa rin kahit walang pamasahe or short pa yung budget. Mag-Bible study kami doon, parang walang panggasolina. Hanap ng paraan dahil kailangan maligtas yun. O, di ba? Busy, may negosyo, may ministry, ano pang i-assist. But I know God is the source of strength. Gawin natin ito without murmuring, without na magmahay-mahay or tampo-tampo. Because the Lord commands to go make disciples, gawin natin itong obeying even when it costs. Grabe. No? Cost something, I mean.
loving Christ until the end. So part ng faithfulness. Faithful until the end. Faithful para makasama sa rapture. Yan po. Kasi mahirap na. Baka maabutan ka dyan. Wala kang ginawa. Parang kinakalaban mo si Lord. Parang action backslider ka na. O baka action na mag-rebuild ka na kay Lord. Nakatulad ka na ni Lucifer. Mahirap yan. So habang buhay pa, may pag-asa. Habang may buhay, surrender to God. Submit to God. Delight yourself in the Lord. Be part of the ministry of Christ. Para kasama tayo sa kanyang pagbabalik. Okay. Dito na tayo. Conclusion na. So sabi nito, faith alone saves us, but through saving faith always produce works. So mayroon talagang resulta. Kasi karamihan sa iba, ang yayabang, sabihan nila na ang paggawa ng mabuti ay parang punas pantrapo lang. Mali, kapatid. Mali yung context niya sa Old Testament. Ang paggawa ng mabuti, yan ang gusto ni Lord. Ibig sabihin, your response sa kanyang ginawa doon sa krus. You are saved through faith. Now, gawin natin ang tama. Ginawa ka ni Lord para sa paggawa ng mabuti. For holiness to eternity. Yan po ang purpose niya. Okay? Faith without work is dead. No, di ba? Sige, hanggang faith ka lang, huwag mong gawin. Patay yung paniniwala mo. Works without faith are empty. Wala. Sayang. Parang Lord, without you, I am nothing. So, kung nandyan si Lord, you are, full pack. Punong-puno ng favor, blessing ni Lord. Kapag ikaw ay gumagawa. Sabi ng iba, ang pagtuo nga walay buhat, patay yun na. Ingnon yun ka, lihok tao, kay tabangan ko ikaw. Isabi mo tabang, where does my help came from? The Lord. Diba? Lihok. But faith with works lead us to eternal reward in Christ. Wow, ito na. Pinaka-the best na message. Ang paniniwala mo with kasamang gawa mag-guide papunta sa eternal reward in Christ. Meaning, pasok tayo sa eternal life. Pag bukas ni Lord, sabi ng angel, basahin mo mga pangalan dyan kung nandito ba. Nandyan yung pangalan niya. So, ibig sabihin, nakasulat yung pangalan mo sa aklat ng buhay. You have eternal reward in Christ Jesus. Diba? Palakpakan mo. Sabihin mo, Lord, thank you so much. Binili mo ako, tinawag mo ako. Here I am, Lord, send me. Yan ang sinabi ni Isaiah. Lord, here I am, send me. Para mailaganap ko yung salita mo sa buong mundo. So, ibig sabihin, you are obedient to the Lord. Go make disciples. Preach the kingdom of God. Preach the gospel of Jesus for salvation to everyone. Gusto ni Christ maligtas lahat. Kaya lang yung mga tao may sariling freedom, yan ang mahirap. So, ang hindi nagpapatuloy sa pagmamahal kay Christ, eternal punishment. But yung nagpatuloy sa pagmamahal kay Christ, eternal life. Matthew 25:46. Yan ang sinabi dyan. Okay? Let your life reflect Jesus. Act like Christ. Si Jesus ang makikita sa iyo, hindi yung sarili mo. Baka may pride ka pa, mayabang ka pa. No? Baka ako na good ni. So, dapat hindi ganun. Christ reflects. Because Jesus is the light of the world, kailangan din magiging liwanag ako sa mga tao. Yan ang sinabi sa Matthew 5:16, let your light so shine to others para sila ay makakita, susundin ka at sila ay mag-worship kay Lord Jesus Christ. Mag-worship to the Father in heaven. That's why let your light so shine. Diba? Ito naman, let your works prepare you for eternity. Grabe, ang ganda.
Pag wala kang works, hindi mo maaabot yung eternal life. Kailangan with action. Yan ang sinabi ni James, faith with action is alive, active. But faith without work is dead, patay. Mahirap yan. Now, ito na, para po tayo ay makahingi ng tawad sa Panginoon. Na Lord, sorry po, hanggang faith lang ako, hindi ko nagawa yung tama, hindi ko sinunod yung Biblia. Sabi mo Lord sa Joshua 1:8, always meditate the word of God day and night, at isabuhay mo itong salita ng Diyos, you will become prosperous and successful in life. Sabi rin ni Christ, if you love me, keep my commandments, keep my word. Basa, gawin mong tama para may resulta. So let us pray. Lord Jesus, I believe in you. Strengthen my faith and help me live a life that honors you. Let my faith produce good works that bring glory to your name. Help me live not just for today, but for eternity in Christ. Amen. Wow. So, ganun lang kapatid. At least marami tayong natutunan at nadagdagan. So, i-share nyo rin itong video na to para daming maligtas at magkakaroon ng eternal life pagdating ng panahon. So, if you are here in Cagayan de Oro, sa Carmen, meron po tayong Workmanship in Christ na Fellowship Center under Kamakop Alliance Church. So you are welcome, you are invited to join us to be part of ministry ni Christ Jesus. So you are welcome. Magkaisa tayo, walang mataas, walang mababa. We are equal in the eyes of God because we are the apple of God's eye. So kailangan working together for good to do so love God. So you are invited to join us every Sunday, 9:30. Meron po tayong discipleship at saka leadership training, messages, preaching, and then sa 10 o'clock, yan na po ang preaching service, sermon sa salita ng Diyos. So join us. Nandyan po kami sa katabi ng The Barn. Merong San Fast Food Function Hall. Pasok kayo dyan. So air condition po tayo. Sa harap ng PNB Bank, mayroon pong San Fast Food. Pasok kayo dyan. Huwag po kayong mahiya. You are welcome. No, laging tandaan, Jesus is the gate. Jesus is the door. Sino yung papasok sa Kanya, siya ay maligtas at labas-pasok siya at makakain araw-araw. Sabi ni Lord sa Exodus 23:25, worship the Lord your God para i-provide yung pagkain mo at tubig at lahat ng sakit mo ay Kanyang tatanggalin. The secret is worship the Lord. This is your brother, Christ Preacher, Ronnie Rua. So God bless and more blessing.